Mula kay Pinoy Mystery Channel mga tol, China, binulas na naman ang Pinas pero palpak pala. Ano kaya tong ano na to mga tol, video na to? Actually ngayon ko pa lang to papanoorin mga tol, no. Navy ng China PLA ang pinakamalaking sandatahang pandagat sa buong mundo. Totoo naman mga tol. Pero saan pumalpak no etong China nang binulas nila o binuli na naman nila ang Pinas. Sama-sama natin tong panoorin mga tol at bigyan natin to ng reaction video mula rito kay Pinoy Mystery Channel. Bago natin ito simulan mga kapatid, huwag mong kalimutan mag-subscribe kay Pinoy Mystery Channel at syempre dito na rin po sa ating YouTube channel mga tol. So wag na natin patagalin to. Panoorin na natin mga kapatid. Pumalpak daw pumalpak. Chinese Navy, ang pinakamalaking sandatahang pandagat sa buong mundo. Mas malaki kumpara sa Amerika at sa Russia. Halos umabot na ng 400 ang bilang ng mga barko. Mas malaki nga, pero hindi nangangahulugang malaki, malakas. Mga tol, yan ang lagi natin tatandaan. Kasi merong mga malalaki pero mahina, ampaw. Kasama ang 3 higanting aircraft carrier at ang pang-4 ay ginagawa na. Bukod dyan, napakarami nitong militia vessels pangaras sa mga Pilipinong mangingisda. Kaya walang bansa sa Asia ang nangarap makasagupa ang PLA Navy sa isang gyera. At alam ito ng China. Diba? Yun kasi ang dahilan talaga mga tol kaya sila nagpalaki. Para walang bansa na nakapalibot sa South China Sea ang mangangahas, napalagan sila. Kasi nga mga tol, inaangkin nila yung buong South China Sea. Andyan dyan yung mga bansang nakapalibot, Vietnam, Cambodia, Malaysia, diba? Brunei, Pilipinas, Taiwan. Ang dami ng mga bansang papalag sa kanila, kung mahina sila, wala. Ngayon ginawa nila, nagpalakas mga tol, para walang kokontra sa inaangkin nilang teritoryo. At yun ang gagawin nila, babrasuhin nila yung mga bansang yon. Kaso pinalagan pa rin sila ng ibang bansa diba? Navy sa isang gyera. At alam ito ng China. Siguradong magugulat ka sa malalaman mo na ang aircraft carrier ng mga komunista na nagparamdam noong isang araw sa Luzon ay nakakatakot sa labas lamang. Pero hindi ito pandigma. Nakakatakot sa labas pero hindi pandigma. Mayroong mga naniniwala at marami din namang naghihinala. Ang tanong, totoo ba? West Pacific Ocean. Sumabog sa social media ang naganap noong kalagitnaan ng Hunyo nang inatake ng Chinese Coast Guard ang inflatable ng Philippine Navy sa tabi mismo ng Sierra Madre. Naging laman ito ng mainstream media sa kanluran at Asia. Pero imbis na mahiya ang mga komunista sa kanilang ginawa sa Ayungin Shoal, nagpahayag ang tagapagsalita ng China ayon sa Channel News Asia na he blamed the Philippines for the confrontation, saying they had escalated tensions and accused them of ramming Chinese boats. Sinabi nito na Pilipinas raw ang dapat sisihin at mga Pilipino ang nagpalala sa sitwasyon dahil binangga ng PH Navy ang bangka ng mga injig. Kahit nakuha sa video ang nangyari, lantaran itong binaligtad ng mga sinungaling na injig. Tama. Ang masaklap dito ay may opisyal sa bansa na nagsalita na baka ito ay isa lamang misunderstanding o baka isang aksidente lang. Isa yun sa mga hindi natin nagustuhan mga tol. At sinabi pa na bolo at itak lang naman daw ang hawak ng Chinese Coast Guard at hindi ang mas. Marami ang hindi sumangayon sa sinabi ng chairperson ng National Maritime Council. Marahil sinabi lang niya yon dahil hindi raw nito alam kung paano ang gagawin. Kumbaga, mas maigi siguro na kalimutan na lang ang nangyari para bumait sa atin ang mga injig. Pero paglipas ng ilang araw, inulat sa Global Times ang tagapag-ulat ng mga komunista. Nakitang-kita raw ng international community ng Pilipinas na nagpadala ng kanilang militar upang mag-intrude o mangimasok sa teritoryo ng China. Alam ng mga netizens ang tunay na nangyari sa kabila ng kasinungalingan ng mga komunistang injig.
Ang nakakairita ay ang patuloy na pambubulas ng China sa Pilipinas. Imbis na humupa dahil sa nakita ng buong mundo ang kanilang panghaharas sa teritoryo ng Pinas, ngayon ay mas lumala pa. Pagpasok lamang ng buwan ng Hulyo, inulat sa Times of India na pinadala ng China ang kanilang higanting aircraft carrier malapit sa West Philippine Sea. Ayon sa balita, namataan ang Shandong noong katapusan ng Hunyo malapit lamang sa Luzon. Ito ang pangalawang carrier ng PLA Navy at ang kauna-unahan na made in China. Mukhang nagpapakitang gilas ito matapos ang insidente sa Iyungin. Sobra silang nang i-intimidate mga tol kasi yun talaga ang taktika nila. Marami ang naniniwala na ito ay isa na namang pambubuli ng mga komunista dahil alam nilang walang aircraft carrier ang Pilipinas. Tama. Nakipagkita ito sa mga malalaking destroyers, frigates, amphibious landing ship sa West Pacific Ocean. Karaniwan sa isang operasyon ng Navy sa karagatan na kailangan ay may mga bantay ang isang aircraft carrier. Siyempre, sinong Pilipino nga naman ang magtatangkang lumaban kung nakaparada sa bakuran natin, ang pinakamalaking sasakyang pandigma sa buong Asya. Pero ang pambubulas ay nakagigimbal lamang sa mga bansang maliliit, katulad ng Pilipinas, at ginagamit na panakot sa mga walang laban. Subalit ang carrier ng China ay hindi pwede sa gera. Bakit naman? Joint Cybersecurity Advisory is warning that China's state-sponsored hacking group. Meron nga ako napanood sabi nung isang nagre-report, nagbabalita. Kung mapapansin mo daw yung mga jet fighter ng China, mga barko nila, mga warship nila, puro makikinis. Wala kang mababakas na galos mga tol, wala kang mababakas na gasgas man lang o pinagdaan ng labanan, no? Hindi katulad daw sa ibang bansa, makikita mo yung mga barko nila, mga fighter jet nila. Talagang makikita mo mga tol, may mga pilat, kumbaga may mga bakas ng labanan. Sa madaling salita, etong isa, talagang alam mong actual na combat na gagamit yon. Etong isa, for show lang daw, for show off lang. Kaya sa marami na ilang bansa sa Asya ay mayroong mga aircraft carrier din, hindi lamang ang China. Binalita ng Asia Times noong lang buwan ng Mayo 2024 na gusto ng India na magkaroon ng pangatlong aircraft carrier bukod sa dalawa nitong INS Vikramaditya at ang INS Vikrant. Sinabi rin na kailangan ay tatlong higanting carrier para masiguro ang seguridad ng kanilang nasasakupan sa karagatan. Kaya mapapansin na hindi basta-basta nabubuli ng China ang India. Mukhang alam ng mga Indiano na mahalaga ang mga carriers kung proteksyon ng teritoryo ang pag-uusapan. Tama. Sa makatuwid, hanggang ngayon, ang kanilang mano-mano sa teritoryo ng Ladakh ay patuloy pa rin at hindi umuurong ang mga Indiano. Ganon din ang Thailand, South Korea, pati Japan ay may mga aircraft carriers. Sa maniwala ka o sa hindi, bago matapos sa mga taong 1990s, ang bansang Thailand lamang ang mayroong aircraft carrier sa buong Southeast Asia. Bagamat luma na ang HTMS Chakrina Ruebet, mahalaga ito sa mga Thai. Pati ang Singapore, meron din. Sinabi sa National Interest na itinatago lamang ng Singapore ang kanilang isang aircraft carrier sa pangalan para hindi makalabag ng batas pangkaragatan. Ganyan din ang ginagawa ng Japan. May dalawa itong aircraft carrier pero tinawag lang nilang helicopter carriers. Mga bansang hindi nagpapatakot sa mga inchik. Pruweba na maliliit na bansa lamang ang binubuli ng China. Tama. Totoo naman 'Di ba? Hindi naman niya maikakaila mga tol Kaya nga 'di ba? Kapag tayo'y naglalayag sa karagatan na meron tayong kasamang mga malalaking bansa tulad ng Australia, US, Japan mga tol, hindi makalapit sa atin yung China. Yung barko nila mula sa malayo lang nakamatsyag, nakatanaw. Pero kapag tayo ang nagsasagawa ng paglalayag mga tol, andiyan dyan yung bubuntutan tayo, sasabayan tayo, haharangin tayo mga tol, babanggain pa, 'di ba? Ganon sila mga tol. Sa Pilipinas kasi alam nila mga tol. Alam nila kung ano lang yung kapasidad at kapabilidad ng Pilipinas. Bakit hindi pwede sa giyera ang carriers ng mga inchik? Bakit nga ba? Bagamat maraming tuhod ang nangangatog at maraming hindi nakatulog dahil sa mga palakol at sibat na daladala ng mga komunista nang sinalakay nito ang ilang tauhan ng Philippine Navy sa tabi ng Sierra Madre. Mas lalong gumuho ang mundo nila nang lumantad malapit sa Luzon ang higanting aircraft carrier na Shandong. Heto na raw at siguradong gegerahin na tayo ng mga inchik. Pero mula pa noon ay
Pinaglalantaran na ng mga komunista ang kanilang tatlong higanting sasakyan para takutin ang mga Pinoy. Kaya lumang tutugin na itong mga inchik na mahilig mambulas. Pero ayon sa mga ulat, hindi handa sa gera ang kanilang mga carriers. Nako. Pinahayag noong isang taon sa Reuters na ang aircraft carrier ng China ay pangsadula-dulaan lamang. Ayan o, ayan o. Routers, dito ata nakita yun eh. China's aircraft carriers play theatrical role but pose little threat yet. pang ano nga, pampalabas nga lang daw. Palabas lang at walang dalang peligro. Ilang dekada ang itatagal bago maperpekto ng China ang mga operasyon ng kanilang Navy. Sinabi sa ulat na propaganda lamang ito ng China. Katulad ng carrier na Liaoning na hindi alam ng marami ay pinaglumaan ng dating USSR. Nasa junk shop ito ng Ukraine nang binili ng China kalagitnaan ng 1990s. Nasa junk shop na pala yun. Pero hindi iyan ang problema. Kung mapapansin, hindi nakakalibot ng daigdig ang mga carrier ng China kumpara sa mga carrier strike group ng Amerika at ng Britanya, dati rin ng Russia. Dito pumapasok ang tinaguriang Blue Water Navy. Kapag sinabing blue water o asul na tubig, ito ay tumutukoy sa malalayong bahagi ng karagatan. Kung ang Navy ng isang bansa ay tinaguriang blue water, ibig sabihin ay may kakayahan itong lumibot sa iba't ibang panig ng daigdig. Upang maging blue water, kailangan self-sufficient ang carrier strike group o pwedeng lumarga sa malalayong karagatan ng maraming buwan nang walang hinto. Kaya din ito makipaglaban ng malayo nang walang tulong mula sa kanilang base. Kaya nitong ipagtanggol ang grupo laban sa atake. Iyan ang Blue Water Navy. Yan, ganyan ng ibang bansa, ng Amerika. Napatunayan na ito ng maraming bansa, pero hindi ng China. Sa makatuwid, hanggang ngayon ay hindi pa ito nakakalapit sa bakuran ng mga Amerikano. Nako. Ayon sa mga ulat, dahil sa napakabilis gumawa ng mga barko panlaban ng China, ang mga ito ay mababa ang kalidad. O dahil sa bilis, nababypass ang mainam na quality control. Made in China nga. Made in China talaga. At dahil sa korupsyon, mahina ang maintenance. Tapos, isa pang problema ay mga operasyon sa loob ng carrier. Dito sanay ang Amerika at Britanya dahil sa ang unang aircraft carrier ng Britanya ay ginawa pagpasok ng taong 1900s. Tapos sa Estados Unidos, ang unang carrier na nakomisyon ay noong pang 1922. Ibig sabihin, ang dalawang bansang ito ay parehong sobra na sa isa na rang taong natututong mag-operate ng mga aircraft carriers. Sa madaling sabi, ang mga ito ay battle ready o handa sa kung ano man ang mangyari kumpara sa baguhang China. Ang sabi sa South China Morning Post na ang pagdating ng aircraft carrier ng China ay upang ipakita lamang sa Pilipinas ang kanilang kapangyarihan at hadlangan ang panghihimasok sa kanilang 10-dash line. Ang pahayag ng USNI News noong ika-26 ng Hunyo, lumapit ang carrier ng mga inchik sa 370 kilometro sa Luzon. Sinabi pa nga ng tagapagsalita ng Philippine Navy na si Rear Admiral Roy Vincent Trinidad na rest assured daw na minomonitor ng Navy at Armed Forces ang nasasakupan ng bansa. Ayon sa satellite images, nakabalik na ito sa isla ng Hainan sa daungan ng Sanya. Mukhang balik na rin sa normal ang takbo ng buhay sa Ayungin Shoal hanggang maulit ang isa na namang insidente. Anong aral ang mapupulot dito? Sa mga galaw ng Chinese Navy, halatadong ito ay nambubuli na naman. Mukhang pinupuntirya talaga nito ang Pilipinas dahil alam nilang maliit na bansa lamang ito. Bagamat hindi tatagal sa digmaan ng mga aircraft carrier ng China, ang mga ito ay ginagamit lamang pambula sa PH Coast Guards at sa ating Navy at pati rin sa mga mangingisda doon. Tila ba David and Goliath ang labas ng Pinas sa China pagdating sa West Philippine Sea? Pero sino bang nagwagi sa huli? Sabi nga, maliit man ay nakakapuwing pa rin. Iba pa rin ang Japan, mga tol. Di ba nga nung report, di ba, pinadala ng China yan dito sa West Philippine Sea para ipakita, para mag-send lang ng mensahe dito sa ating bansa na, hoy, eto kami oh. Ganito kami kalakas, ganito kami kalaki. Pero mga tol, kung babalikan natin yung kapasidad at kapabilidad ng ibang mga bansa, talagang walang-wala talaga yung China, mga tol. Makikita mo talaga yung nila yung estratehiya nila mang-intimidate lang, manakot lang, mga tol. Pero kung talagang halimbawa papalagan mo, para siyang lobong isang tusok lang ng karayom, puputok na agad, mga tol Ikaw bilang isang Pilipino, ano masasabi mo rito? Comment ka na lang sa ibaba. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobal D. Peace out.